Ito po yung gist ng sinabi niya. Kinancel ng PNP ang kanyang license to own and possess firearms, thereby effectively making his firearms loose. Okay. Inapila, sabi niya, may threat sa buhay ko. Bakit si Degamo, military pa ang nagbabantay? And then, he revealed information which was later found out to be true, na may nagsabi sa akin, ire-raid daw ang mga bahay ko at kung walang makita, ay taniman nyo, maaresto lamang si Arnie. Yan, matter of public record yan. Then, yun na nga nangyari, na-revoke yung kanyang LTAP. Inapila namin, it's still pending appeal actually, before the Chief PNP. Pero, so hindi pa final yung revocation. Ngunit, as a precautionary measure, isinurrender po namin yung mga firearms ni Congressman Teves sa proper authorities. The latest was 3 days ago, ako personal nag-surrender nung 3 firearms sa residence niya in Quezon City, doon sa nearest precinct as provided for by the guidelines sa pag-own and possess ng firearms. Pag nag-expire, actually nag-expire or revoke, isusurrender mo sa nearest precinct for safekeeping. May resibo yan. Properly received. Okay. Number 3, ikaw ba naman, hindi ka naman bangmang na tao, alam mo na nare-raidin yung mga bahay mo. Mag-iiwan ka ba ng katakot-takot na firearms and explosives? Diba? We made sure wala nang mga firearms doon. Sinurrender na nga namin. Kasi alam namin, re-raid din kami. Na nangyari na nga. Okay. So, nag-raid. Ito according to eyewitness accounts, and ang authority dyan is si Attorney Santiago, who was there in Bayawan for the weekend. Yung raid hindi po in accordance with the accepted protocol ng pag-serve ng search warrant. Sabi ko nga, hindi ko tinatanggal sa huwes na mag-issue ng search warrant kung tingin niya may probable cause. Hindi ko tinatanggal sa ating mga kapulisan na mag-enforce ng search warrant kung merong valid warrant. Pero ito, ibang klase po 2 waves ang team. Yung una dumating in full battle gear, napakarami. Naka-long arms, pumasok. In-exclude nila lahat ng occupants ng mga bahay, na pawang mga babae, members ng Women's Brigade ni Congressman Teves at isang abogado. May video na nakalagay. Dyan lang kayo, huwag kayong susunod. Pumasok sila. Merong ebidensya na may dala-dala silang mga fully laden na mga bags, mga backpacks pagpasok. Hindi ba po yun yung search team? Ang pretext nila, isi-secure daw nila yung area, baka magbarilan. Paano magbabarilan? Mga matatandang babae yun. Okay. So, pumasok na yung unang wave. Saka pumasok yung search party. At katakot-takot daw na nakitang armas. Nakita pa daw yung murder weapon. Pambira, oo, ikaw ba naman nakita pa yung murder weapon. Big granada pa, para non-bailable, para illegal possession of explosives. Gastado na yung script hindi nagpakonsulta sa Borracho Films para maganda sana yung script, best screenplay pa sila sa MMFF. Malabo yung script din, notwithstanding na meron ng administrative order ang ating Supreme Court na since 2021 pa, pag nagsisearch warrant o nagsiserve ng warrant of arrest, may body cam, walang body cam. Okay, so isa, yon sa mga napansin namin. Okay, ngayon, pinablicize naman. Tinuro daw si Congressman Teves na siya yung mastermind. Hindi po. It's not simple as that. Ang sinabi nung isang taong in-ambush interview, may kausap daw silang middleman, ang pangalan ni Marvin, at sinabi daw nung Marvin, isang Kong Teves ang nagpagawa. That is not a valid tagging. Hearsay po yun Pero, pino-blow up nila yon. Ngayon, noong nag-raid, may mga tao po roon at nakatira. Associated kay Congressman Teves. Meron po sila mga firearms, oo. Meron pong papeles, illegal.
Pinakita nila, ang ginawa, alam nyo, ordinarily, pag may nakita, ano yung firearm mo? Meron po akong lisensya, tapos ang storya. Ito, dinala sa presinto for verification daw. Bago sinabi sa kanila sa presinto, uy, revoke na pala ito. Loose firearm yan. Paano malalaman ng taong revoke? Ibang usapan kung nag-expire, di ba? I-renew mo. Pero yung revocation, which can be done anytime, hindi naman sila na-inform na revoke. Okay. Ngayon, ito. Dinala sa Maynila. When dapat yun doon na dinetain sa Bayawan, doon ng alleged crime ng illegal possession, dinala sa Maynila. Nung pinapuntahan namin ng abogado kahapon, pinahirapan yung abogado namin na pumasok. Kailangan daw ng clearance. Saan planeta meron noon? Kasi nakalagay sa rules, pagka-abogado, anytime, at lahat po ng sinabi ni Governor Teves, ni Congressman Teves, ay nangyari na. At meron pa kami reliable report sa nag-report sa amin na i-raid siya, na totoo naman ang report, nagkaroon nga ng raid. Na pati daw si Governor Pride Henry Teves ay idadamay din, re-raid din daw. Baka magkaroon na naman ng mga illegal firearms yan, Ayun ang sinasabi ko, Kaya pinapublicize na po namin ngayon pa lang. That is reliable information. Yun din na nagsabi kay Congressman tungkol sa raid na ito. So, napakarami pong question mark nito. Kami naman po, we come before you, wala po kaming hinihinging special